Panginoon, salamat sa hapon na 'to, salamat sa Sabado tanungan na 'to, paglilinaw dun sa mga progressive revelation about sa PTA. Nawa maging, salamin yung buhay ni Job, yung mga tanong na ito upang maunawaan namin, Panginoon, kung gaano kahalaga nung assert authority, nung mas dagdag pang, revelation regarding dun sa patriarchal training aspect. Pagpalain mo kaming lahat na nandito sa room at, kayo po ang magbasbas nito, magbigay ng kalakasan sa amin. In Jesus' name, amen. Pagka pagka pumunta sa harapan ng Panginoon, eh, lagi naman yung angel na kasama ng Diyos, eh. So, bakit maghahandog sila sa isang araw, nagsiparoon nga sila upang maghandog, eh, lagi naman nilang ginagawa yun. Hindi, hindi. Para magkaroon ka ng vision sa spirit world, try nyo na lang Kasama to. si Satanas doon sa paghahandog nila. Sa So, spirit saan yan? world, Yung spiritual yan, nandun din si Satanas, naghahandog sila, nakasama nila si Satanas doon. hindi. Sa spirit world, meron din silang pagtitipon. There was a day when the sons of God came together. Huh? So, ibig sabihin, meron silang tagpuan, meron silang meeting, meron silang fellowship. Kumbaga, Umaattend si Satanas doon. parang sa atin, hawig sa atin, no? Kaya nga type yan eh. Tayo rin nagtitipon, sila nagtitipon. So, dito sa pagtitipon, parang may debate. O, nakita nyo, masunurin ng aking anak. Ayan. Sasabihin ng demonyo, hindi totoo yan, sumusunod lang yan kasi pinagpapala mo pa eh. O, yan. Alisin mo yung pagpapala. Yan. So, parang debate rin yan. Di ba? So, para may ideya kayo, paano tayo mag-service? May proving his word. Bereyan to. Bakit parang bereyan yung sabi ko sa debate nila? Pagpapatunay ng kanyang salita. So, hindi masama kung maayos na debate. Gamitin natin yung pagtitipon dyan. Okay? Kahit wala kang kadebate, ilabas mo yung panig ng ibang tao, tapos sagutin mo. Kasi, ang dapat drive ng isang service ay pagpapatunay ng kanyang salita. Yan ang bereyan eh. Although malalim yan, mayroon pa yung PTA, hukom na yan. Progressive Ministry. Pero ganyan dati ang dapat ang service. Yung merong mensahe, may pinapatunayan na katotohanan na mensahe, ano yung mas mahalagang mensahe, yan. Kung may kumukontra, sasagutin yung kontra. Yan. May tanong ako, ano yung progressive revelation tungkol sa PTA dyan? Yung mga anak ni Job dyan, kahit yung ugali ayaw sumunod sa magulang, pinaghahandog ni Job eh. Kulang-kulang pa yan. Yung progressive revelation sa PTA, hindi lang nandyan. Hanggang na matay ang anak. Pagka sinundan yung kwento ng Job 1, papansin mo dyan, mayroong, ang tanong ko dyan, sino yung nagkukwento na nakita niya, pinatay yon, siya lang yung nakakita, siya lang yung natirang parang nagkwento nun. Pag binasa mo yung ano niyan, pinatay yung kanyang kawan, pinatay yung mga anak, tapos may nagkukwento doon. Sino yung nagkukwento? Ano yan, yung alipin niya. Anong tipo ng alipin na yan na ano yan, sumusunod yung alipin na yan kaysa dun sa mga anak niya? Yung progressive revelation ko sa PTA dyan, hindi yung alipin pa may tipo. Kaya tinatanong ko, ano muna yung progressive revelation ko sa PTA dyan? Baka hireling ni tauhan niya. Tauhan niya na pwede nga alipin. Pero hindi mo na yung topic eh. Yung progressive revelation ko wala pa doon sa alipin.
Hindi yung Progressive revelation ko nasa PTA na mensahe. assert authority sa anak. Hindi, kailangan i-detalye mo kasi tanongin ko yan eh. Kasi kung mag-share tayo, kunwari, share natin itong Job, no? Hindi mo sasabihin, assert authority lang. O, hindi maintindihan ng tao yan. Kailangan mo i-detalye. Ano ba yung mensahe natin? At ano yung nakatago kay Job na hindi mababasa ng ordinaryong tao? Simple lang Kunwari, yan. yung tao walang alam Kita kung ko ano. ng konti lang ako. Sulit. Yung progressive revelation ng PTA diyan. Yung magulang may assert authority sa anak. Sumusunod yung mga anak kahit ayaw nila. Pag binasa mo yung Job 1, word din mga anak niya, pero pag oras ng yung handog o handugan, parang handa-handog nga yan siyempre, kung bulong papuri susunod kasi utos ng magulang. May assert. Actually, hindi na nga eh. Parang pag natalikod si Job, pag wala sa kanya, nagwo-wordly mga anak niya. Kaya ang ginagawa na lang niya, siya na lang ang naghahandog para doon sa kanya mga anak. Sa istorya, pagkaintindi ko naging suwail na yung mga anak niya. Sabi nga niya, baka kinakars na nila ang Diyos eh. Yung para mga anak niya, nawalay na sa kanya. Nawalay na sa kanya, pag wala, nagkakasundo yung mga magkakapatid na parang magbisyo-bisyo eh. Oh. Wala nang magawa si Job. Okay. Yan ang istorya eh. Ito na yung progressive revelation ng pag sa yung progressive revelation, hindi to naintindihan dati, hindi kasi to nakasulat letra por letra. Okay? So, maintindihan lang to by spoken word. Sabihin spoken word, kaya mo ipakita yung ebidensya kahit hindi siya letra por letra ang nakasulat. Okay. Ito hindi letra por letra ang nakasulat. Hindi mahigpit si Job. Wala siyang assert authority sa training. Si Job, yung halimbawa ng magulang, may nakikita ba tayo sa church na magulang na mainit sila makinig sa Word of God? No? Pero yung anak nila hindi na ina-assert. Meron ba? Wala. Meron ba tayong nakikita sa church? Yes or no lang sasagutin nyo. Doesn't matter kung ano yung sagot nyo eh. Sana sumagot kayo lahat para may interactive. Ito ang nakatagong hiwaga. Tayo lang makakaintindi nito eh. Type na type ni Job yung mga magulang natin. Siyempre alam na natin tayo dyan na hindi na-train, hindi naturuan. O kung naturuan man, madalang. No? O kung naturuan dati, naagaw din ng attention. So, type yan. Kung pag-usapan sa denomination, mas lalo na. Mas lalo na. Type si Job ng parang nahirapan sa anak. Yung parang wala pa siyang revelation paano gagawin sa anak. So merong mga magulang ganyan. Yan yung traditionalist. Anong traditionalist? Kunwari, napa-attend ni Sister Linda si Jabez at si Faith. Hanggang doon lang. Yung kasunod doon, wala na. No? Ano pa? Dinala ni Alpha yung mga anak niya doon sa Manalite. So, yan yung dati nating ginagawa. Dinala ni Balen si Samuel sa ano. Pero pagdala doon, wala nang kasunod. So, yung abot ng dating denominational revelation, dalil lang sa church. So, kung ngayon naintindihan na natin, may pagkakamali si Job, pero hindi lang nakasulat sa Bible. Kasi kung susundan nila yung nakasulat sa Bible, parang walang kasalanan si Job. Umiiyak nga si Job. Pag sinasabihan ng mga kaibigan, may kasalanan ka, may kasalanan ka. Sabi Job, wala akong kasalanan. Bakit? Lalo nyo akong pinahirapan. Wala namang ginawang masama. So, lalong nagpapahirap kay Job yung mga kaibigan niya. Pwede rin type yan na pinagbintangan ka na may kasalanan ka. Naranasan ko sa Binondo yan eh. Na alam mo naman hindi mo ginawa. Pero wala kang magagawa kasi yan ang gusto nilang pananaw sa'yo. Parang yan ang pininta nila sa imahe mo.
O, iba yun, ibang hirap ni Job yan sa mga kaibigan. Hindi naman naabot ng mga kaibigan ni Job yung ano yung pagkukulang ni Job. Panahon lang natin yan sa end time bride, no? Bakit? Pag hindi mo alam yung mensahe sa PTA na hukom, na progressive na hindi mo maintindihan ano yung nangyari kay Job. Akala mo sinadya lang ng Diyos. Pwedeng yung sinadya ng Diyos, no? Hindi naman bawal na sadyain ng Diyos na pahirapan ng buhay mo kahit na wala ka namang kasalanan, di ba? Pagsubok din yan, totoo rin yan. Yan ang abot na ng denominasyon yan. Yung wala ka namang ginawang masama pero binigyan ka ng hirap. Sinusubukan ka. So totoo yung unawa ng denominasyon na yan. Pero ang hindi nila naunawaan, itong tungkol sa PTA, leksyon to sa atin. Huwag tayo makontento dun sa abot natin. Kasi para sa atin, basta dinala ko na sa church yung anak ko, tapos na. Wala na akong gagawin. O wala na yung pabasa, o wala nang wala nang pares-pares oposisyon, wala nang tanong bulong, wala nang frontliner interview. O pag praise worship, pabayaan ko lang siya maglaro, di ba? Kahit nakatunganga lang siya, kahit kaya ko i-robot utos, hindi ko i-robot utos kasi gusto ko kusa kahit bata pa, no? Train up a child. So, si Job yung halimbawa nung wala pang progressive na hukom na PTA. So, ngayon, since tayo lang nakakaintindi niyan, maintindihan mo kung namatay man ang anak ni Job, karapat dapat din yan. May kasalanan talaga yung mga anak ni Job O parang ngayon, ito sa ating leksyon ayaw mo kastiguhin ang anak mo ngayon. O gusto mo Diyos sa magkastigo. Gusto mo ligtas na lang ng Diyos nang walang palo. Ang Diyos bago magligtas yan, may palo yan kung may atraso yan. So wag niyo biruin ng Diyos na Diyos na lang ang papalo. Di ba? Mas maganda nga ikaw pumalo Kaya, so, parang okay lang kay Job kung nagkakasala anak niya, sasagutin na lang siya. Siya nang gagawa ng sakripisyo. Hindi habang buhay, pagbibigyan ng Diyos yan. So, wala na to sa usapan ni Satanas to. Hindi na to nakasulat letra per letra. Kasi pwede may magsabi, saan ika nga nakasulat yan? Kala mo, lahat ng revelation kailangan nakasulat Hindi nakasulat, pero may ebidensya ka sa Biblia. Yung kay Job, may ebidensya tayo sa Biblia. Nakakasalang anak niya, pero hindi siya nag-a-assert dyan. Parang namamagitan na lang siya sa Diyos. O maghandog ako na susunugin, patawarin mo na yung anak mo. Pero hindi yung anak ang naghihingi ng tawad, siya ang naghihingi ng tawad. Diba? So, ang progressive na PTA, anak, kakastiguin kita pag wala siyang offensive nagliliwaliw, mayaman, di ba? O, puro party. O, ngayon Pasko, di ba? Karamihan sa atin, dapat nagpapaalala na tayo sa isa't isa. Mayroon ka bang, planong gawin para sa Panginoon? Wala pa. Pero tuwang-tuwa sa Noche Buena. Pinag-usapan ba? Nag-share ba? O. Kailangan natin maghanuka. Ibig sabihin, tanggalin natin yung borloloy sa kaluluwa natin. Kasama na yun borloloy dun sa kaluluwa natin pag yung pamilya natin wala tayong planong offensive. Tulad po niyang sabi ni Brother Francis, di ba kailangan natin maghanyo ka? Kung paano yung mga Hudyo, yearly naghahanyo ka sila. Tapos tayo din, hindi yearly, pero dapat lagi tayo naghahanyo ka kasi i-rededicate natin yung buhay natin sa Diyos. Pero sabi sa Bible na, kapag yung hain, kapag lagi ka nagkakasala, nagiging walang kwenta yung sacrifice na ibinibigay mo. Ibig sabihin nun, kung lagi pala tayo nagre-rededicate, hindi nagiging walang kwenta yung sacrifice natin. Yung walang kwenta, yung hindi ka naging progressive. Kumbaga sa puso mo, parang nakontento ka na. Halimbawa, sa traditional, meron silang nakasanayang worship. Yung worship nila, nakakahon na. Parang robot na hindi na umaabante. Tayo, pag nag-robot tayo, plano natin umabante kasi dating walang robot.
Dating hindi sanay, hindi mo pinagawa sa anak eh. Nung napagawa mo na, dapat makipag-reckoning ka. Ano yung next step? Yung update, upgrade, adjustment. Hindi pwedeng, nagawa ko na to wala, hindi ko na kailangan tumawag sa'yo. May nagsabi sa akin ng ganun. Hindi ko na kailangan tumawag sa'yo kasi nagagawa ko naman. Pero yung nagagawa mo, walang, parang sa teacher, ito yung assignment. Ayaw mo na pakinggan yung teacher, ano yung susunod. So ito yung wala sa puso. Sinabi rin ni Kristo yan eh. Wala sa puso nyo. You praise me with your lips but your heart is far from me. Ito yung tinatawag natin pagkabereyan. Ang pagkabereyan, hindi ka kontento sa naabot mo. Pag naabot mo ng isang antas, may susunod yan. Habang nasa lupa tayo, tuloy-tuloy yan. May manggagawa nagsabi sa Carolina. Actually, biro to ni Berman. Sabi niya, pag binigay mo yung daliri mo, kukunin yung kamay. Pag binigay mo yung kamay mo, kukunin yung braso. Pag binigay mo yung braso mo, kukunin yung buong katawan mo. Parang ibig sabihin, may next level. May next instruction. So, balik tayo sa Diyos. Ang Diyos ba progressive o ang Diyos ay nakakahon? Nakikinig ka sa Muslim, sa Hudyo, sa iba-iba pa. Kahit nga sa ibang churches. Kung anong unawa nila, nakakahon na eh. O tanggapin mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Tapos na. Yung mga oneness, tanggapin mo baptism in Jesus' name. Tanggapin mo one God, walang Trinity. Kontento na. Dito sa mga end time. Tanggapin mo may end time Elijah. Si Barbanam. Kung ano yung tinuro niya, hanggang dun lang. Yung mga Jacksonite, kung ano yung turo ni Jackson, hanggang dun lang. Hindi na, sabi lumawag sa akin, may respeto ako sa iyo, pero yung lang pakikinggan ko, yung talagang itinalagang manggagawa ng Diyos. Ibig sabihin, yun ang akala ng tao. Kahon yan. Kahon yan. Alam mo, kahit na ikaw yung pinaka-progressive sa lahat, kailan dala mo yung tatak na bereyan na itutulak mo pa sila mag-compare sa iba? Kundi, kahit minimorize yung sinabi ng tama, kahon pa rin yan. Kunwari, pwede nyo i-memorize sinabi ko. Pero part ng instruction ko, kailangan nyo makinig sa iba, mag-compare. Hindi yung iba lang. Siyempre, mayroong nakontento na sa iba, ayaw nakikinig sa akin. Pakikinggan na, pakikinggan iba, compare para lumiwanag sa iyo kung may progressive revelation. So, i-rebuke ko kayo pag ayaw nyo makinig sa iba. Siguro, hindi pa nangyari yan, di ba? Na pinapakinggan nyo yung ano ng iba, yung binibigay, nilalagay kong video sa lahat. No? Hindi pa kayo lahat siguro gumagawa niyan. O kung away ko nila manggagawa, i-review ko kayo pag hindi nyo ginagawa yan. Yung iba, tuwang-tuwa pa. Oo, huwag kayo makinig sa iba, baka madaya kayo. Tuwang-tuwa pa. Ibig sabihin, by doctrine, Nicolaita, or by deeds. O si Jackson, let's say, hindi naman siya nagtuturo na huwag makinig sa iba, pero wala siyang offensive instruction na gawin niya yan. So para kay Jackson, kung hindi nyo ginawa yan, okay lang. Hindi yan optional. Dito sa progressive revelation natin, compulsory to. Compulsory to. Pag tinanggap mo si Kristo, magugutom ka na sa gatas. Siyempre yung gatas, pwedeng hindi ka pa nakaka-compare. Hindi ka magtatagal sa gatas, dapat makarating ka sa karne. Yung karne, marunong ka na, kumala. Hebrews 5:14. Pag hindi ka nakakasala, kahit na kakampi, tumutulong lahat, maging pag-ibig tayo sa isa't isa, sabihin natin totoo. Brother, sister, baby ka pa. Hindi ka makakasama sa rapture. Kailangan itong gawin mo. Kunwari EA, ano ba yung EA1? Tanong sa iba, ano yung version nila doon sa version ko? Ano yung 2A version ko? Tanong di kapatiran. Ano yung 2B? I-share sa labas. Tinawag lang nating EA eh. Pero yan ang pagkabereyan. O hindi na yan, pakinabang lang ng LCM.
Pakinabang na rin ng Berean yan. Hindi lang yan pakinabang ng Abrahanda. Pakinabang ng Berean yan. Bilang Berean, kung may progressive revelation tungkol sa pamilya, sa PTA, huwag mo iwasan. Ay, gusto ko yung iba, ayaw ko lang yan. Huwag ka mamimili. Diba? Kung namimili ka, nireject mo ang Diyos. Parang ganun din yung sacerdote noong panahon ni Kristo. Meron silang paksa na gusto nila, ayaw nila yung paksa na masakit sa tenga nila. O yung dapat nilang gawin. Kunwari, dapat natin lang tanggapin, dumating na yung Messiah. Parang di pa maarok ng utak nila, hindi pa nila ma-digest, hindi pa nila matanggap, ayaw nila pag-usapan. Pwedeng Nicodemus lang sila, pero ang Berean, pinatunayan mo, sinurrender mo, kahit yung sarili mo laman, sinurrender mo. So, ditong Hanukkah, dapat, yan ang tanggal ng borloloy natin. I-surrender natin sarili nating will. Marami pa tayong sariling will. Kunwari, hindi pa makasagot ng yes or no. Right, sariling will pa yan. Okay? Kasi may mga bagay hindi naman mahirap gawin eh. Parang natatakot ka lang, Kaya, oli ka, talon na sa swimming pool, o maligo ka na, o mag-ano ka na. Natatakot ka lang gawin, o ayaw mo pa gawin, matigas lang ulo mo. Pagdating sa Diyos, kumain na, o magsipilyo na, o maligo na, o pumunta na sa dagat. Ako minsan, sumunod naman, pumunta rin ako sa dagat kahit minsan. So, lalong nasa spiritual, di ba? Pinilit nga ni Mirna si Iki pumasok sa ordinaryong school eh. So, ito spiritual, lalo na. Lalo na. Hindi kayo exempted na, ay, hindi mo muna ako sasali, hindi ako sasagot, hindi ako... Oh. Kasi, yan ang paglago nyo. Kung sinasadya nyo ibansot ang sarili nyo, parang gusto nyo maiwan sa rapture eh. Tandaan nyo yung hirap ha. Sana kaya nyo ipakita yung hirap. May, itong Hanukkah at yung Escape from Winter, may nakakatakot dyan. Hanapan ng picture yung kinain yung baby. Bakit kinain yung baby? Kasi wala akong makain. Oh. Yan yung nangyari sa Siege of Titus sa Jerusalem. Kung wala kayong PTA, hindi nakarating sa anak nyo yung information na yan. Narinig nyo, sinabi ni Kristo, binaliwala nyo. Kahit tumagal na, hindi na kayo naging mahigpit sa baby kasi cute na baby. Lumaki na yung anak nyo may baby ulit, cute baby. O, pagdating ni Titus, walang instruction. O, kaya ang nangyari, nagutom sila sa Jerusalem, kinain nila yung baby nila. Nakasulat pa sa sa Old Testament yan. Sa ng Pasko yan. So, imbis na magsaya-saya-saya, nananakot tayo, yan ang tunay na mensahe ng Pasko. Yung mensahe ng Hanukkah, nung Escape from Winter, etc. Samantalahin nyo yung season na to na makikinig sila. Oh, Sister Divina, pwede kami mag-Bible study sa inyo habang nag-Noche Buena kayo. Yes or no lang naman eh. Oh, sino pa yung nag-Noche Buena? Halos lahat nag-Noche Buena. Samantalahin nyo, pwede ba kami bumisita dyan para mag-lead ng Bible study? Kung tumanggi sila, wala naman pilitan. Pero subukan nyo, ialok. O ngayon, kahit wala ng Noche Buena, subukan nyo ialok. Ilang araw na lang, 2 araw na lang. Oh. So, wag na hintayin January, baka sabihin, tapos na yung Pasko eh. Di ba? Oh. Samantalin nyo ngayon, may 2 araw pa. O, walang pasok mga anak ninyo. O, ano gusto nyo isipin nila? Mamasyal na lang o mag-date? So, nangyayari yan yung sinasabi ko. So, wag nyo hintayin na yung mangyari yan para magkaroon kabuluhan ng buhay nila. Di ba? So, ganyan ang tamang Pasko. Nag-aalala tayo. Oh. Pwede ka lang di mag-alala kung ayos na lahat. Hindi naman ayos lahat eh. Kunwari matured na lahat, super church na lahat. Anong progressive ng Pasko? Yung Hanukkah, isa. Yung kahulugan ng Pasko, isa. Tunay na kapanganakan ni Kristo, isa. Pagtakas sa taglamig, so maraming nakatagong pahig sa loob. Yung Christmas tree na tinatawag natin, may progressive revelation dyan, no? So, ilan yan? Dapat sana nasi-share, nasasamantalan niyo yung pagkakataon ngayon para i-share sa mahal sa buhay, sa pamilya,
sa kapatiran, kamag-anakan, yan, o tagalabas. Nag-evangelize kayo, no? Bible study. Yung ebanghelyo, general yan. Pasko, Pesak. Okay. Ano pa? Yung 3 hari, hindi naman yan 3 hari. Yung wise men, may nakatagong revelation dyan. About Santa Claus. Bukas. Kasi hindi ko pa ito nabobroadcast yung Santa Claus. Nasa outline natin yan. Meron akong semi-progressive, kasi yung semi, napulit ko rin sa iba. Semi-progressive revelation tungkol sa Santa Claus. Yung parteng, syempre semi, may napulot sa iba. Yung hindi ko napulot sa iba, yan lang sasabihin ko rin bukas. Kung sasabihin ko rito, nabanggit ko niyan last Sunday. Yan ay daya sa pamilya, sa tao sa sanlibutan. Para ang focus nila yung material. Hindi nila focus yung spiritual eh. Ginagamit pa nga yung material na gifts para i-type kay Kristo. Pero meron ba silang gagawin? Kunwari leverage para ano? Yung protestante meron yan na tuturo na kailangan tanggapin mo si Kristo kasi yan ang kung pa-progressive ang protestante, kailangan sabihin nila papunta kang mag-impyerno, matakot ka. Kasi hindi ganyan ang protestante. Medyo protestante parang yung parang yung maluma, yung parang nakikiusap pa sa maganda, magpabasa tayo, ipon kayo, ganyan. Kung di nyo gawin, okay lang. So, dapat nakakatakot. Pag hindi kayo nag-ipon, yung pamilya nyo, ang kinakain nyo, basura sa TV. O basura ng libangan. Kailangan may nakakatakot sa salita natin. May asin, kumbaga yung salita natin. Itong Santa Claus bukas, masesentro ko yung pagbibigay ng aginaldo. Kung nanonood ka ng pelikula tungkol sa pagiging mabuti, hanggang doon lang. Pero humanismo yan eh. Sabihin yung humanity lang yung mensahe niya eh. At kinokonekta kay Kristo, parang yan lang ang mensahe ni Kristo. May daya, malaking daya. So bilang ka, dapat binubuksan na natin mata nila. Sabi ni Bar Francis, ang progressive daw ng Pasko, yung birthday ni Christ, yung Christmas tree, ay alam ng denominasyon yan eh. Hindi mo nakuha. Hindi ko naman dinedetalye yung Hindi naman yung sa denomination, wala naman yung denomination turo. Nadadala lang na sila sa Agos na mag-decoration. Pero hindi na alam saan galing yung decoration. Pero meron denomination may alam dyan, pero hindi lahat ng denomination. Ngayon, pag pinag-usapan ko progressive, hindi lang yung tungkol sa dekorasyon ang pinag-usapan ko. Pagano? Yung Christmas tree, meron sa Bible. O hindi na yung dekorasyon ha. Yun yung tree of life. Yan yung cross. Yan yung family tree. Yung PTA. Ang pinaka talaga progressive diyan, Brother Francis, yung tree of life talaga. Kaya nga, pero hindi masama ang term Christmas tree. Amen ako sa iyo diyan, amen ako diyan sa iyo. Kailangan itama natin yung unawa nila. Hindi naman masama yung term ng Katoliko na Christmas eh. Ibig sabihin, Kristo para sa masa. Diba? Sabi ko nga, magpamisa kayo. Hindi Katoliko misa mag-share kayo ng Word of God. Siyempre, yung misa nila, wala namang mensahe. May mensahe rin yung pare ngayon, binago na ni Pope John the 23rd, no? Pero, kulang pa yan eh. So, ang tunay, siyempre, merong demonyo na tradisyon na pagano. Okay? Yan, progressive na rin yan. Kasi hindi alam ng tao, dapat natin sinishare yan. Kung hindi tayo nag-share, ang habol lang natin, Noche Buena, reunion, regalo. Wala tayong pakialam sa kaluluwa nila. Habol lang natin, Christmas bonus. Habol lang natin, mag-swimming, mamasyal. Buksan natin mata natin. Kung tayo talagang nakuha natin yung tunay na diwa ng Pasko na meaning, ng Christmas, meaning ng Pasko, kaya magkaiba meaning niya mali rin ang unawa ng tao. May busy tayo, maghahabol tayo. Hindi tayo makukontento sa mga libang-libang. Kung hindi natin na kompleto yan, hindi tayo masaya sa libang-libang.
Kaya mo ba mamasyal habang nasa ospital yung kapatiran o nasa ospital yung kamag-anak? Kaya nyo ba mag-happy-happy habang nagingalo yung anak mo? Kumakain ng basura? Kailangan mabuksan lang mata natin. So, maraming progressive revelation, Brother Fernan. Nag-celebrate din ba si Jesus Christ ng Hanukkah? And meron ba siyang ibinigay na habilin dun sa Hanukkah na nag-celebrate siya? Katulad 'di ba nung sa Passover? Sa John 10 yata yan, 15. Ewan ko, kung tama yung verse ko check nyo na lang. Baka hindi 15 eh. Pero hindi sinabing nag-celebrate siya. Parang sinabi lang na yan ay panahon nung Hanukkah. At nandun yata siya. Sinabi kung nasa, hindi ko lang, sinabi kung nasaan siya eh. Ibig sabihin, hindi siya against dun sa celebration ng Hudyo. Ngayon, kailangan ba nakasulat dun sa Bible yung hidden revelation natin? Yung spoken word revelation natin? So, yung spoken word revelation natin, hindi yan nakasulat. At hindi kinakailangan madetalye ni Kristo lahat. Okay? Pero, lahat ba kailangan na ipaliwanag ni Kristo? Hindi. Pero lahat yan ay salita ni Kristo in a sense na si Kristo ang salita ng Diyos. So kahit hindi niya literal na ituro, turo ng Holy Spirit yan. Revelation ng Holy Spirit yan. Nahanap niyo na yung talata na si Kristo ay nasa templo yata o nasa ganito nung panahon ng pista ng dedication. John 10 yata yun eh. At niya oy ng pagtatalaga sa Jerusalem. Noy tagginaw at maglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. Nilibot nga siya ng mga Hudyo at sa kanya'y sinabi, hanggang kailan mo pa baga aalilanganin kami? Kung ikaw ang Kristo ay sabihin mong maliwanag sa amin. Sinagot sila ni Jesus, sinabi ko sa inyo at hindi kayo nagsisampalataya. Ang mga ginagawa ko ay sa pangalan ng aking Ama ay siyang nangangagpatotoo sa akin. So, si Kristo, kahit hindi letra per letra lang nakasulat, pwede natin sabihin nagse-celebrate din yan. Sumasabay lang yan sa pista ng Hudyo. Inagamit nga ng Messianics saka mga Judaizers na yun ang mahalaga eh. Pero ang mahalaga yung revelation na katago. So, ano yung revelation na katago sa pista ng pagtatalaga, dedication, o Hanukkah? So, kailangan ba ipaliwanag ni Kristo yan? Hindi naman lahat ng nakasulat sa Bible, yan ay sinalita literal. Pero lahat ng nakatagong mensahe sa Bible, yan ang nire-represent ni Kristo bilang salita ng Diyos, bilang logos of God. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. So, kalooban din ng Diyos, kalooban din ni Kristo, mag-celebrate tayo sa tamang revelation. Hindi naman tayo nag-celebrate ng bulag eh. Yung Jew nag-celebrate ng bulag. Nire-recall lang nila yung nakalipas. Tayo, dapat makita natin yung prophecy. Ito palang Hanukkah, na taon sa Pasko ng Sanlibutan, ay may nakatagong hiwaga. So, hindi tayo sumabay sa Sanlibutan. Sinadya lang ng Diyos na sabay para masamantala natin pagkakataon na masaya lahat ng tao, kaya mo sila ma-schedule Bible study. So, malaking sayang pag hindi natin naalukan man lang. Diba? So, yan, habol tayo kahit 2 days, no? Kahit January na para may saysay. Baka noon mas marami pa sa inyo nag-alok kaysa ngayon, no? Sige. Pwede ba tayo mag-Christmas tree of life? Tama. Yan, kung pinanood mo yung broadcast ko na Christmas tree of from God, hindi yan literal na dekorasyon. Susundan mo yung family tree mo, tuturuan mo. Susundan mo yung family tree ng mga denominasyon. Pag-aaralan mo. Kung kaya mo sila evangelize mo.
So, ang tunay na Christmas tree from God, yung genealogy. May literal genealogy ka sa family mo. May literal genealogy ang mga denominasyon. May literal genealogy rin si Adan, si Abraham, etc. Yun ang tinututukan naman ng mga Hudyo. Pero sa atin may revelation. Bakit na pa natin inalam yung genealogy ni Adan kumpara kay Cain? Merong revelation sa original sin. May revelation tungkol sa yung mga denominasyon na sipyak-sipyak. Bakit kailangan namin pag-aralan yan? Sabi ng aming pastor, wag na kami makinig sa iba kasi madadaya lang kami. Pinaintulutan ng Diyos yung sipyak-sipyak ng denominasyon na nag-exist pa today para mapakinabangan nyo bilang Berean. Makumpara nyo, mapatunayan nyo ano yung tama na kalooban ng Diyos. Hindi parang sumali lang ako dyan. Ay, may kagalit ako, lipat ako dito. Ay, may kagalit ako, lipat ako dito. Hindi katotohanan ng habol mo. May dating kapatiran, baka namatay na. Brother Boy, dati, nasaan siya? UPC or Trinitarian, nagtampo lang, lumipat na. Ganon din yung dating nag-donate sa Manalite. May nakatampo lang siya sa Manalite kaya lumipat sa JIS. O baka may nakatampo rin doon, wala na sa JIL. Sabihin, hindi dapat dahil may kakampi ka kaya ka nandun. Nandun ka dahil naghahanap ka ng katotohanan. Ito, hindi ko naman alam pero siguro pinakita ng Diyos sa akin. Nung pinahiya-hiya ako sa dati kong church, pinulpito ko ng pinulpito, pinagtawanan. Pwede ko sundin yung laman ko, huwag ka na umaten dyan. Siyempre may bumubulungang kaaway, huwag ka na umaten dyan. Parang hindi tao yung trato sa'yo. Minsan ganyan din magsalita si Olivera. Oo nga, hindi makatao yung trato sa'yo. Sa'yo parang ano yun doble kara na parang kukunin pagkampi. Ngayon, ang sabi ko sa sarili ko, kaya ako dumadalo, habol ko yung katotohanan. Hindi na baling mapahiya, masaktan, etc. Hanggat hindi ako binabawal pumasok, papasok ko makikinig. Kaya akala ng pastor namin, ang kapal ng mukha ni ito, nandito pa rin. Parang di siya nagsisisi sa kasalanan niya. Hindi ko pa naman kilala yung mga tugonon Pero kahit kilala ko yung tugonon, siguro hindi pa ako matured Berean nun. Kung kilala ko, baka lumipat na ako. Pero, dahil hindi pa ako matured Berean, sinadya ng Diyos, hindi ko pa kilala yung mga tugonon na churches, wala akong mapuntahan. Parang sabi ni Kristo kay Pedro, sasama ka ba sa kanila na umalis dahil nasaktan? Sabi ni Pedro, saan ako pupunta? Nasa iyong salita ng buhay. Saan ako pupunta? Kay Pastor Villagonsa ko palang nakukuha yung mga katotohanan na alam ko. Diba? Wala pa pinakitaan Diyos sa akin na kapantay o higit. Pero kung matured Berean ako nun, kahit may nakita kong higit o kapantay, pupunta pa rin ako kung di ako tinataboy. So, pero kasi hindi pa matured Berean, kaya hindi pa pinakita ng Diyos yung ibang mga end time churches. Baka Manikulita ako doon. So, pero may mensahe yan. Ano yung mensahe? Bakit ka ba umate ng church? Dahil ba may aircon, may masarap pagkain, may barkada ka ron? Kung baby ka pa, posible yan. Pero hindi pwede habang buhay ganyan. Kailangan may aralan na, may turuan na. Kailangan lumipat na mula sa pagiging bansot. Talagang si Kristong pinaglilingkuran. Pag si Kristo pinaglingkuran mo, magbubuhat ka na ng cross mo. Hindi walang cross yung tunay na lingkod na lumalago. Pinag-usapan ko yung lumalago ay ni habang buhay baby yun. Yung lumalago, makakaranas ng cross. Kaya kung ikaw, kunwari, na-insulto ka, nasaktan ka, napasaringan ka, ganyan. Count it all joy.
if you suffer as a Christian. Kasi yan, siyempre, hindi pa tayo makaabante sa offensive, di ba? O yan ang nagiging laban natin. Hukom din yan. Defensive hukom, no? O pagsubok sa inyo yan, tatalikod ka ba dahil nasaktan ka? O habol mo yung katotohanan kahit na yung tao sinasaktan ka. Ngayon, merong mensahe si Barbanam at nakalagay yan sa future topics. As the eagle steereth her nest. Sino nakabasa niyan? O yan, binabasa yan ng siguro ng mga end time believers, no? Pero may malalim na mensahe yan na hindi lang akma sa topic na, sa topic siguro na progressive ministry yan eh. Pero sa atin PTA. Ang kwento ni Brother Branham dyan, yung from denomination, liligligin ka doon sa comfort zone mo ron. So, tama naman. Sige. Yan lang. Yan lang siguro, no? Okay, pwede yan. Hindi, in-interpret mo na agad eh. Hindi, pag siya interpret, si Barbanam nag-interpret. Pero malawak yan, malalim yan. Kailangan ba denomination lang magliglig sa'yo? Ang nagliliglig sa'yo, ang Diyos. Yung eagle, mother eagle, yan yung Diyos. Yan si Kristo. Papahintulutan ng Diyos, ligligin ka. So in denomination, isa lang yan sa pwede magliglig sa'yo. Ang mas malalim na liliglig sa'yo, kaibigan mo, kapatiran mo. Actually, sige. hindi. Yung nasa denomination, nililiglig para umalis na at lumipat doon sa panibagong yan ang message ni Brother Branham. Mensahe. Tama. Totoo yan. Yan ang drive niya. Totoo naman yan. Ang gusto ko lang ipakita, malawak yan. So kung meron na siyang di nabanggit na iba, babanggitin ko yung iba. PTA. Paano PTA yan? Paluin mo yung anak mo. Of course, bibigyan mo ng offensive na gagawin. Pabasa, scribe, EA, babad. So, kung nakaintindihan niyo yung mensahe na yan, Sister Shirley, hindi manghihinawa ka kung hindi mo tinuloy yung yung repeat basa maging 1 oras at maging araw-araw. Ang sipag-sipag ni Mirna, dalhin sa school yung anak araw-araw. Ganyan kasipag kayo dapat kasi inaalala nyo yung kapakanan niya. Akala nyo yung ordinaryong school 100% puro mabuti. Diba? Parang hindi nyo magagawa kaya sila na lang gagawa. Parang church, no? Another topic yung chicken, ha? Another topic yan. Yung hindi ka manok, agila ka. Another topic yan. Pero yung eagle steereth her nest. Siguro this year ko lang naintindihan yan. Nilagay ko yung future topic na yan. Ibig sabihin, pero yan ay PTA. Hindi lang yan PTA, pati progressive ministry. Ito, wag nyo nang kalimutan. Kung dati kayo nasaktan, marami pang darating na saktan. Kasi yan ang programa ng Diyos. Do not despise the chastening of the Lord. Bakit chastening? Wala namang ginawang masama. O katulad kay Job, kung tinuring mong mabuting tao ka, wala kang ginawang masama. Baka hindi mo lang napansin. Kasi marami sa atin nag-iisip, wala naman tayong ginawang mali. Di ba? Wala kang ginawang bisyo na mali o sa mata ng sanlibutan makasalanan. Pero the fact na ayaw mo mag-offensive, kasalanan na yan. Anyway, so yan ang mensahe ng As the Eagle Steereth her nest. Itong Hanukkah, yung pagtaka sa taglamig, As the Eagle Steereth her nest yan. Talagang nakatalaga na yung taghirap, nakatalaga na yung darating, winawarningan na kayo. Ngayon, kung di nyo pa pinapansin, pag-ibig ng Diyos, talaga pahirapan kayo. Kasi meron ba kayong pagkukulang sa Diyos? Hindi, siyempre, pwede ka mag-akala ng pagkukulang. Pero yung tunay na pagkukulang, unang-una sa lahat yung pagkabirayan. Kung hindi kayo nagtutok sa repentance from ignorance, nagkakasala na kayo. Kasi yan ang ugat, yan ang unbelief. Yung iba, na yan, sintomas na lang yan. Kunwari, namamasyal na lang, o
regalo na lang habol na material, o kaya nag-boyfriend, girlfriend, dating. O kaya natuto na mag e-cigarettes. O kaya nakikinig na ng worldly music, di ba? Sumasama na sa company parties na worldly. Marami pa iba. So, ano ka? Linisin natin yung sarili natin. Linisin natin yung templo natin. Malinis na ba yung templo natin? Yung pag-reflect mo lang dyan, at least first step yan. Okay? Ano po yung ibig sabihin na ang tatlong gift kay Jesus Christ yung pinanganak po siya? Uy, magandang tanong. Pero under 3 kings na yan, no? Yung tatlong regalo, may revelation dyan. Yung ginto, deity of God, deity of Christ, deity of a believer, the faith of a believer. I mean, the trial of your faith as precious gold refined in the fire. So maraming tinitipo yung ginto. Okay? Royalty yan. Okay? Ibig sabihin, mataas ang standing mo sa Diyos. Yan. Actually, kahit denomination, minsan may magandang type din sila eh. Ipaliwanag yung yung denomination na minsan di ko nababanggit. Kingship. Sabi niya kingship. So, hindi ko nabanggit yung pagiging hari kasi ang ginto type ng royalty nga. Frankincense. Sweet-smelling resin used in worship symbolizes his priesthood and divinity. Mediator, priesthood, mediatorship, atonement. Sa Feast of Atonement, parang pumasok ka sa templo, nandun ka sa bagong pumasok sa Holy of Holies, no? Itong frankincense, parang yan yung insenso. Dito sa amin sa Chinese, pag may namatay, meron kaming altar na may sinasaksak para may umuusok. Ngayon, sa Katoliko, kinopya lang niya sa Hudyo. Yan. Sakat yung pare, may hindi winawasiwas na siniswing ng pare. Yan ay parang katulad niya yung nasa Revelation na bowl of incense. Sa King James natin, vials. Pero magandang translation, bowls, hindi vials. So, yan ay may usok na lumalabas. Merong altar of incense sa bago pumasok sa most holy place. Ano yan? So, hindi lang niya type mediatorship, prayers of the saints. Yung prayers of the saints, nakasulat yan sa Revelation 8. Pero type din yan sa rapture. Kasi umaakyat yung usok, di ba? Tama-tama, nung binanggit yan, rapture season na yan eh. Revelation chapter, when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven for half an hour, and 7 angels stood before the throne of God. To them were given 7 trumpets. And tas pinag-usapan yung 7 bowls of judgment. And there was an angel that took incense from the altar, and for the incense are the prayers of the saints. So hindi lang si Kristo yung tagapamagitan. Kayo ay tagapamagitan. Pasko ngayon. Yan ang regalo ng ng wise men. Pwede nyo i-topic na kailangan mamagitan tayo. Hindi natin tinutupad yung pagiging Kristiyano natin kung hindi tayo namamagitan. Yung Recon Network, yan, halimbawa ng namamagitan. Yung prayer, namamagitan din yan. Pero hindi lang dapat prayer. Yung nag-share ka, yung pinapasa mo yung impormasyon, nag-i-invite ka, puro tagapamagitan yan. So, maging insenso kayo, maging ginto kayo. Kung yung wise men nagbigay, tayo magbigay. Paano tayo magbibigay? Yung paglilingkod natin. Mere
burial. Represented is humanity, death and burial. So, yung Smyrna, mirror yan eh. Yung to the church in Smyrna, right? Yung mirror, sacrifice. Kasi yan din yung pabango nilagay sa katawan ni Kristo nung si Kristo namatay, nilagyan ng pabango yung katawan. Ibig sabihin, katulad ni Kristo, ibigay natin buhay natin. Gold, hari tayo. May deity tayo, may indwelling tayo. Kahit measure. Frankincense na mamagitan tayo, nagsasaserdote tayo. 'Di ba? Mir, magsasakripisyo tayo. Kung paano binigay ni Kristo yung buhay niya. Yan din yung mensahe ng Feast of Tabernacles eh. Pinanganak siya, binautismuhan siya, hindi pa niya kamatayan, pero binigay, habang di pa siya mamamatay, nakatalaga siya para maglingkod. Buong buhay niya bigay sa paglingkod hanggang mamatay. Being obedient unto death. Yan ang mir. So, hindi lang basta regalo, nakita mo. Ngayon, ang hidden revelation niya, tayo ay lalagyan din ng pabango. Parang tayo rin kamakasama ni Kristo mamamatay. So, hindi lang sa lubog ng bautismo sa tubig, ha? Romans 6. Being buried with Him in baptism. And being raised with Him to life. O, nilubog ka, inangat ka sa tubig. Pag di ka inangat, malulunod ka eh. So, yung literal na bautismo, hindi lang yan ang nagtatype na naki-identify ka sa death, burial, resurrection ni Christ. Yung paglilingkod mo, maki-identify ka. Itong mir. Bigay mo yung buhay mo sa paglilingkod. Naglilingkod na ba kayo? Ngayon, kung di kayo nagsumusunod sa hukom, meron ba kayong mas magandang revelation? Turuan nyo kami. Di ba? Pero kung wala pa kayong mas maganda revelation, sumunod muna kayo bilang, parang sabihin natin, bata pa kayo, train up a child in the way that he should go. Tatay, bakit ganito, bakit ganyan? Wag lang mo ng tanong, sumunod ka muna. Akong tatay mo, mahal kita. Alam namin tama sa'yo. Sabihin natin, maraming bula ang mga ngaral, baka mali ang maituro. Madali mo naman matlaman kahit na hindi ka malalim eh. Yung bang assert authority, mali. Madali na patunayan. Yung bang mag-imbere yan, mali. Yung bang magtanong, mali. Yung bang magbuklat ng Bible, yung bang akbayan ng anak, tanong bulong, mali. O, hindi na malalim na revelation para ang sabihin, baka mali yan, ayaw namin muna sumunod. Di ba? O bilang baby muna, sumunod muna kayo. Sakripisyo. Hindi nyo pa binibigay buhay nyo eh. Akbay lang sa anak eh. Nagtatanong lang sa anak. Utusan lang yung anak magtanong eh. Diba? Pinilit yung anak nyo pumasok ng school. Diba? Nagagalit kayo pag kulay pula ang report card. Mag-assert kayo lalo na para sa spiritual. Yan ay mere. Hindi pa nga mamamatay anak nyo. Sabi sa Proverbs, pag hinampas mo yan, hindi yan mamamatay, maliligtas mo pa yung kaluluwa niya sa Yan din yung isa-sacrifice. Yung isa-sakripisyo ni Abraham, si Isaac. Nung isa-sakripisyo niya, type yan, yung sinabi sa Proverbs, pag pinalo mo para sa training para sa offensive training, hindi siya mamamatay kundi ililigtas mo. Parang si Isaac hindi namatay, niligtas din ng Diyos. Binigyan ng kapalit na tupa. Pero si Abraham umabante yan sa spiritual kasi sinubukan ng Diyos si Abraham at tinupad ni Abraham na special anointing ngayon, may special gift, may special pagpapala. Lahat tayo kailangan masubukan. Huwag mo sabihin, ayoko dumaan sa pagsubok. Huwag naman sana. Hindi, hayaan mo. Ang ibibigay ng Diyos sa'yo, kaya mo. Kunwari, pag sinabi ko, mag-unmute kayo, kaya nyo yan. Huwag nyo sadyain, di ba? Sabihin, surrender nyo yung puso nyo. Yan ang mere, buhay mo, bibigay. So, kung yan ay unmute lang, hindi pa yan buhay mo. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Labanan nyo, diablo yung hahadlang sa inyo. Sagasaan yan. Parang altar call din ito. Malalim na altar call to. Kasi ito ay paglago na sa word eh. Masama ba magtanong? Masama ba
Unmute, magsagot lang ng yes or no. Interaction, di ba? Sa simbang gabi, ano po yung turo ng Katoliko doon? Sa bakit po nila kailangan kompletuhin yung 9 days? Tinanong na sa akin yan Ang 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 ano ko lang, huhula lang ako kasi hindi ako Katoliko na matured, no? Hindi ganito. Siyempre, inaaral ko rin Katoliko pero hindi ko na pag-aralan lahat. So, ang alam ko lang novena. Alam mo ba yung novena? Natutunan ko lang yung novena. Nabasa ko si Chris Aquino, gusto mag-artista, kaya nag-novena. Ito palang novena, kinuha to sa 9 days na Tari in Jerusalem. Hindi nakasulat 9 days sa Bible, pero 9 days yan kasi 40 days umakyat na si Kristo. 50th day ang Pentecost. So, nagtagal sila ng 9 days. Di ba? Sa 40th day, umakyat na si Kristo. Sana may nagtuturo din sa inyo niyan. Pero bagay yan ang topic na yan sa mahal na araw. Yung isang Pasko. No? So, by the way, meaning ng Pasko ay any equinox of time. Pwedeng equinox or solstice. Basta any specific point in time. Point hindi siya malawak na time. Okay. So, ang simbang gabi, ang alam ko lang dahil kapag birthday ni Christ yung 24 daw, kaya nagsimbang gabi sila. Pero, yung 9 days o novena, hindi ko alam yan. So, pwedeng ibang tao mag-share. Okay? Hula ko lang, yan yung kinuha sa nobena ng Tari in Jerusalem. 9 days yun Kasi from 40 to bago mag 50th. 9 days sila. 9 days wala yung Holy Spirit. Sa 50th day dumating ang Holy Spirit. Sabi doon kay Melchizedek, di ba, walang ama, walang ina. Ay, yung kanyang family tree, yung makadiyos na family tree niya. Paano natin yan i-apply din sa buhay natin ngayon? Pamilya. Magandang Christmas tree to. Dati, Aaronic ka pa, Levitical ka pa. Dati nag-assert ka pa. Ngayon lolo ka na. Kaso may utang ka Ngayon lolo ka na, dapat yung mga anak mo na, yung mga manugang mo na ang patriarka. Sila na yung nagpapatupad ng Christmas tree. Sila na yung bubigay buhay sa Christmas tree. So yung Christmas tree mo, kailangan mo pa mag-assert. Kasi wala tayong reckoning, komunikasyon, hindi naluto, hindi na kompleto, nakurot lang. So, hindi ka pa Melchizedek sa isang tipo, no? Na pwede mo na iwanan yung mga mo. Pwede ka na mamasyal-masyal sa iba-ibang churches. May gustong gumawa ng ganyan Si Bar George, gusto niya, attend muna ako sa iba. Magtuturo ako doon, makikinig. So, hindi ka pa Melchizedek na pwedeng dumayo-dayo. Si Melchizedek, pwede na niya iwanan yung pamilya niya. Hindi na nga siya kilala Kasi hindi na siya si Shem. Siya na si Melchizedek. So, dating nung Shem pa siya, may assert authority yan. So, kasama sa assert authority niya, kailangan kayo humayo. So, kay Nimrod, hindi humayo mag-ipon kaya tayo dito So, dahil si Shem pasado sa pagiging PTA niya, so wala na siya sa Aaronic, wala na siya sa Levitical. Yung Aaronic Levitical, yung anak-anak, kailangan may gagawin. May chain of command. Ibig sabihin, pag Melchizedek ka na, Bar Jerry, pinag-usapan natin PTA Christmas tree Hindi natin pinag-usapan yung pagkabereyan. Marami kasing type yung Melchizedek. Hindi lang yung PTA mo. Pero PTA lang yung sinasagot ko. Sa ibang aspeto, pwede ka maging Melchizedek kung hindi mo inaalala yung pamilya mo, okay? Kunwari, tungkol na sa sarili mo, sarili mo lang inaalala mo, okay? Pero dito sa pamilya, para ka maging Melchizedek, pwede mo na iwanan sila. Tanong, kaya mo na ba iwanan? Ano kaya mangyari pag iniwanan mo sila? Madali mo lang makita Lalo magkukurapan o ano naman yan. Meron ba silang susundang yung pamilya ni Baltasar, yung kaibigan ni Benray, umuate na Manalite.
Nung namatay si Baltasar, natake sa puso or na-stroke, yung asawa niya, anak niya, umaattend pa naman na kasi tumigil na. Alam, mag-alalay sa atin, no? So, ganun din. Kunwari, wala ka na. Pagpapatuloy ba ng anak mo o titigil? Ngayon pa lang, pwede mo na subukan. Kung ano, kaya nga, kung pwede mo bigyan ng general assignment, tas parusa-parusa ka na lang naliliit, masasanay sila sa ginagawa nila, tas inabot pa ng matagal bago ka mamatay, umawala. Pag bigla ka nawala, kung ano yung dati nilang nakasanayang gagawin nila. Regular na sila nagde-deliver ng booklet, subscription, required 30 pesos, ganyan. Regular na sila, kasi napitik na maraming beses eh. Lumaki na yung tenga ni Mima, kaya ayaw na niya kalimutan magdala ng subscriber booklet, no? Tapos, naka-robot unlock na, naka-ano sa iba. Oh. Mga anak mo, nag-evangelize na, nag-seminar na sa iba, ganyan. May EA na, marami na barkadang ka-sharing, ano man yan. Yan ang Melchizedek type. O, tatype natin sa Christmas tree. Para ka maging Christmas tree of God, from Aaronic to Melchizedek, simulan na nyo na yung biyahe. Di ba? Siyempre, ang biyahe is training. Siyempre, abang nagtitrain ka, Christmas tree of God na rin yan. Hanggang makakarating kayo sa dulo. Kasi Christmas tree of God yan. Bawat isa, tree of life na. Bawat isa, tabernacle of God na. Di ba po yung Diyos po, galit po siya sa Diyos-Diyosan? Bakit po nung time ni Moises, nung parang pinasamba po yung sa tungkod niya na 2 ahas, naging Diyos-Diyosan po ba yun? Nung time ni Moses, hindi pa. Hindi pa yun Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan, hindi ka sumunod sa instruction ng Diyos. So, hindi naman sila lumuhod, titingin lang sila eh. So, yung tungkod, pag sumunod sila sa Diyos, tumingin sa tungkod, hindi yan Diyos-Diyosan. Mas Diyos-Diyosan pa nga kung ayaw mo sumunod sa Diyos na tumingin sa tungkod. Ngayon, nung namatay na si Moises, at ibang hari na nanggahari sa Israel, 100 taon pa yata yan, ha? Baka 1,000 taon pa. Ayun, sinamba na nila na parang Diyos-Diyosan. Ngayon, define natin ang Diyos-Diyosan. Kasi ang Diyos-Diyosan na alam ng traditional, yung rebulto, yung larawan, yung imahe. Ang malalim na Diyos-Diyosan, yung sariling diskarte. Yan ang malalim na Diyos-Diyosan. Kasi ang alam mo lang Diyos-Diyosan, yung rebulto, yung estatwa. Ang hindi mo alam na Diyos-Diyosan, pag hindi ka tuloy-tuloy na Berean, Diyos-Diyosan ka na. Nicolaita, lukewarm, Diyos-Diyosan ka na. Kahit mukha ka pang Kristiyano. Ang Diyos-Diyosan, ayaw mo tuloy-tuloy Berean. Pansamantala lang Berean mo para makadaya ng tao. No? So, kung ikaw ay eventually magpapahinuhod, kunwari, meron akong kinukonsensya na manggagawa. Kung ikaw ay talagang sa Diyos, aaminin mo yung ginawa mo, papakita ko, kung hindi mo pa nakikita, papakita ko sa'yo, meron akong testigo. Tapos, kung kaya mo, gumawa ng restitution, mag-restitution ka. So, ang Diyos-Diyosan, hindi ka total surrender sa Diyos. No? Meron mga sumusunod sa Diyos, pero partial. Attend sa church. Utos din ng Diyos yan eh. Makinig sa mensahero. Utos din ng Diyos yan. So marami sa atin nakakasunod sa utos ng Diyos, pero hinanap mo ba yung kumpletong sakdal na kalooban? Pag siya yung sakdal, kumpleto. Halimbawa, si Cain. Nag-aandog din yan sa Diyos dati. Nakasunod din yan sa pinapagawa ng Diyos. Isang araw gusto niya magsariling diskarte. So hindi mali na maghandog sa Diyos. Abot na yung Cain yan. Pero yung eksaktong instruction ayaw na niya sundin. Sariling diskarte na. Yan ang Diyos-Diyosan.
ang pinakamalaking Diyos-Diyosan sarili natin. Kasi minsan yung laman natin, mas susundin natin laman natin kaysa yung kalooban ng Diyos. Pagsubok din yan. Yung emosyon natin, yung sarili natin plano versus plano ng Diyos. Diba? So ang Diyos-Diyosan, hindi lang yung material na tungkod o rebulto. Pwedeng cellphone, maging Diyos-Diyosan ba yan? O pag hindi mo ginamit yung cellphone para sa EA, magiging Diyos-Diyosan yan. Ginamit mo lang sa libangan worldly. Di ba? O yung TV, radyo, yung bakanteng oras mo, tinumbok na natin doon sa pinakamalaga. Kasi yung denomination hindi pa nakatubok sa level na yan eh. Siguro, nakita ng denomination yung kotse, trabaho, asawa, pamilya, hanap buhay, games, etc. Abot ng denomination yung Diyos-Diyosan na yan. Hindi lang nila tinatawag na Diyos-Diyosan. No? Hindi lahat tumatawag na Diyos-Diyosan. Pero abot nila, mali yan. So medyo, kaya sabi ko, psychological idolatry, medyo abot ng denomination. Yung spiritual idolatry, yan ang hindi nakukuha ng karamihan. Dito sa ating kapatiran, wala pa kayo sa laban ng spiritual idolatry. Although meron ng pumasok diyan na bihag na, nabitag na, nahulog na sa spiritual idolatry. Na Nicolaita na, no? Mainit sila sa Diyos pero sa parang Nicolaita. Pero ang laban nyo ngayon, yung psychological, yung laman nyo, yung meron kayong Diyos-Diyosan ngayon, hindi nyo lang nakikita. Kaya sabi ko, bawat isa naghihingal, bawat isa may problema. Kailan mabuksan kayo? Sa Hanukkah, mabuksan kayo. Ano yung kailangan yung linisin sa pamilya nyo? Kailan umiiyak kayo? May repentance kayo, umiiyak kayo. Pag bereyan na po ba? Perfect na po ba? Sa mata ng Diyos, hindi yan perfect, ultimate perfect. Yan ang tawag dyan, relative perfect. Parang tulad kay Noah, he was perfect in his generation. So, pag sinayang relative perfect, nakakahabol ka lang sa gusto ng Diyos. Pero yung perfect na definition na ultimate perfection, tinuro dati ni Jackson ni Pastor Legonza, wala pa. Ang ultimate perfection, glorified body yan eh. So, hindi ka pa graduate, hindi ka pa matured berean, hindi ka pa matured hukum, hindi ka pa super church, pero dahil nagsisikap ka, alam ng Diyos kung yung sikap mo karapat-dapat o kunwari lang gawa konti tas wala na. Yung nagsisikap ka, yung talagang sa puso mo, pinagpaplanuhan mo talaga, pinoprograma mo talaga, decision mo talaga. So, hindi lang dahil nautusan ka, no? Kundi, nagdesisyon ka na sa sarili mo. Na pagsisikapan mo, sumunod sa magulang, sumunod sa Diyos, magsaliksik, alamin yung kalooban niya, i-apply sa buhay mo, mag-EA, magganyan. Yung pagsisikap mo, merong sapat na pagsisikap, makikita ng Diyos na may pagkabereyan ka na, umaabante na yung pagkabereyan mo, ng sapat lang, no? Yung enough, yung pansamantala, ituturing kang sakdal. Yung sinasabi ni Pablo, by the works of the law, none shall be justified but by faith. Yung faith na sinasabi, yan yung nasa puso. Yung works, yan yung na tinutukoy ni Pablo, yan yung nasa labas, panlabas. So pag nasa puso mo, sinisikap mo, hindi lang naman mga pastor o hukom. Kahit magulang mo na nag-utos related sa hukom, sumunod ka. Kunwari, inutos ni Conching, mag-report kayo araw-araw. O, pag di kayo sumunod, parang lumalaban pa yung puso nyo, no? So, yung pagsunod nyo, aariin ng Diyos na aariin ganap ka ng Diyos. Aampunin ka ng Diyos. Okay, anak, sincero ka. Kung namatay ka ngayong gabi, ligtas ka. Ako mo? Parang katulad mo yung magnanakaw sa cross, sincero. Hindi ka nandaraya lang, hindi ka yung kunwari gusto na ipalabas, hintayin ko yung last minute para makapag-wordly pa ako. Hindi ka sincero niyan.
Yung sincero, whether na last breath mo na o hindi, talagang sinisikap mo. Sinisikap mo. Meron ding Pasko diyan. May Pesak din yan. May time limit din yan. Nakasulat sa Proverbs yan. May time limit Baka akala nyo habang buhay, hinihintay ka ng Diyos. Kunwari, last minute ginawa mo. Alam ng Diyos, hindi sincero ang puso mo eh. Ngayon pa lang tinatawag ka ng Diyos, ayaw mo makinig. O gusto mo muna magliwaliw. Alam ng Diyos, hindi ka sincero, hindi ka pa dapat sa rapture. O baka hindi ka pa kasama sa predestinado. Hindi ka pa silyado. So, ayan yun. Pag sinabi mong pagberehan ka na ba, perfect ka na ba? Ngayon, hindi ka pa ultimate perfection, pero meron kang relative perfection. Ang relative perfection, may term pa nga si Pastor Legonza o si Jax na positional perfection. Pero hindi ko na gagamitin yung salang positional. Ang positional, tumanggap daw, liligtas na. Parang evangelical turo yan. Ang positional, konektado ko na rin sa relative. Ibig sabihin, kumpara sa iba, katulad din yours is perfect in his generation. Kumpara sa iba, nagsisikap ka. Ang iba, kita mo, tinatamad, wala pang gana, gusto mo na magliwaliw. Ikaw nagsisikap ka. Yan yung relative perfection. Sabay na yung positional dyan. Perfection. Pag namatay ka, silyado ka. Alam ng Diyos kung tuloy-tuloy ka hanggang katapusan o titigil ka rin pag nagkaroon ng biological clock, may gwapong boyfriend or what, titigil ka rin. No? Ma-influensyan ka dahil pinasok ka sa ordinaryong school, hindi inasikaso ang home study mo, isang araw may makikita kang gwapo sa may bababarkada, kahit hindi na boyfriend mo na, may bababarkada ka na maaalis ang utak mo dyan. Alam ng Diyos yan. Kaya alam na ng Diyos kung sincero ka ngayon o hindi. Kung sincero ko ngayon, baka paglaban mo, Papa, huwag mo na ipasok sa ordinary school. Gusto kong maging barkada ko ka-sharing. Yan. Yung sinabi po ba ni Kristo sa magnanakaw na dadalhin niya po yung magnanakaw sa paraiso, langit po ba yun? Oo, langit yun. So, yung langit na yun, kasabay niya si Kristo. Ang langit, kasabay niya si Kristo. May tao na po. Hindi langit na nasa... May tao na po ba? Mauna si Kristo. So, ang langit, nasa impyerno noon. Ang langit, nasa Abraham's bosom. Nung umakyat si Kristo yung una. Ha? Ano? Kala po ba kasabay na po ni Kristo yung magnanakaw? Kaya nga, mauna si Kristo. Kasi sabi mo, may nauna na bang tao dun? Walang nauna kay Kristo. Kahit si Enoch, Elias, hindi yan nauna. Kahit si Moses, hindi yan nauna. Nasa 5th dimension sila. Nasa Hades sila. Dimension, nasa Tartarus location. Pero wala silang Gehenna condition. Ang condition nila langit. Yan ang Abraham's bosom. Parang ganito. Habang nasa lupa tayo, pwede natin maranasan ng langit. Heaven in the real world, when Jesus Christ comes. Siya ang halimbawa ng langit. So, tayo, pag naging matured berean tayo, naging matured hukom tayo, yung church natin para langit din yan. Ikukumpara ko yung langit na ganyang sinabi ko doon sa ibang church na feeling mo welcome na welcome ka. Pwede mo maramdaman para langit yung ibang church dahil may aircon, masarap ang pagkain, mabait yung mga tao, matulungin sa pera, etc. Pero ang tunay na langit dapat sa ibang church, yung Word of God. Siyempre, bawat church may katotohanan yan eh. So kung ano yung narinig mong truth, yun ang tunay mong langit. Hindi yung mga, ang sarap ng aircon dito. Sarap ng pagkain dito. Ang dami kong barkada rito. Ang daming ko ibigay. Napaka-warm dito. Hindi, So, sa iba, hindi ganun. So, ang tunay na langit, yung presensya ng Holy Spirit sa progressive truth ng Word. So, yung partial truth ng Word, partial na langit yan ng ibang denomination. So, sa atin, meron din ganyan. Pero, para makumpleto yung langit sa atin, kailangan mag-graduate na tayo sa pagkabansot. No?
matured Berean. Pag matured Berean lahat gusto sharing. Pati ngayon, matured sa hukom, pasado ko na sa PTA, Progressive Ministry. Ang PTA, magpamilya mo, matured na. Anong Progressive Ministry? Tumutulong pa sa ibang tao. So may mararamdaman ding warmth pag pumunta sa atin. Pero hindi yun ang pinakalangit. Kunwari, yung brotherly warmth. O matulungin, o kailangan mo ba ng pamasahe? Kailangan mo ng pagkain? Hindi yun. Pansamantalang langit lang yun. Mother Teresa lang yun. Ang tunay na langit, yung sharing. Yung Sunday night, yung bawat isa naglalabas ng tanong, naglalabas ng unawa, nagre-report, ganyan. Kung nakaramdam kayo ng enjoyment sa Word of God, yan yung sinasabi ni Pablo, the kingdom of God is righteousness, peace, and holiness in the Holy Ghost. Hindi lang nakasulat word for word, pero yun ay revelation. Yung tunay na righteousness. So, dito pa lang sa lupa, pwede nyo na maranasan langit. Yung pamilya nyo pa lang, pwede na maranasan na langit. Ang pamilya nyo, habang nag-sharing kayo, kunwari, di ba, mayroong pamilya nagkukwentuhan tungkol sa mga paborito nilang palabas, paborito nilang damit, pagkain. Pero pag pinag-uusapan nyo yung pangapahayag ng Diyos, may maramdaman kayong anointing para kayong nasa langit. Parang you're sitting in heavenly places. Yeah, isa sa PTA dapat gawin. Makipagkwentuhan ka lang sa anak mo dun sa mga pahayag natin, mga progressive na pahayag natin. Yung pabasa report, yan ay stepping stone para magkaroon kayo ng sharing. Para maging langit yung pamilya nyo. Yan ang sabi sa Bible, kahit hindi hamon ng pagkain nyo, kahit hindi karne, kahit mumura yung gulay lang or what. Pero para kayo nasa langit. Hindi yan ang sabi ng verse ha. Ang sabi lang ng verse mabuti pa yan kaysa ganyan. Kaysa masasarap na pagkain pero puro naman sa loob, no? Puro alitan. Kaysa mumurahin ng pagkain pero maganda yung puso. Pero ito yung progressive revelation. Nagsisharing kayo. Kinalimutan nyo muna yung pansarili nyo. Kung may hidwaan, di daan na lang sa hukom. Ang priority nyo dyan. Kaya walang masama mag-alok. Pwede ba mag-share ang anak ko dyan? Pwede ba kami bumisita para mag-share? Ano po yung sinasabi nyo kagabi na na yung nakatagong hiwaga dun sa Grinch, yung sa Krampus? Sa Grinch. Ito'y baka sakali. Kung magre-research ka, baka katulad niya si Krampus. Yung Krampus, may ideya ako na hindi yan galing sa pelikula lang eh. Parang hindi yan inimbenta lang na Santa Claus. Yung Santa Claus, bagamat inimbento ni Coca-Cola, meron niyang pinanggalingan. Hindi yan lang Katoliko ah. Yung meron pa yung pinapa-research ko sa inyo, tinag ko kayo na Vikings. May Santa Claus sa Vikings. Hindi na tinatawag na Santa Claus. So, ibig sabihin, bago pa Katoliko, meron na sa pagano yan. Meron ng video na nilagay dyan, although Romance naman daw siya, Saturno. Ipe-play lang yan, 3 minutes lang yan eh. Yung Grinch, hula lang yan. Galing ba sa Hollywood yan? O yan ay talagang meron yan dati? O, yan ba gawa-gawa lang na ba ng cartoonist? O, ng mga Aesop's Fables, Grimm's Fairy Tales, mga ganyan. Yung Krampus parang meron. Yung Santa Claus parang meron. So, i-research mo yan. So, yung Grinch, sabi ko, paki-research. Kung meron man, edi on the spot na ako magbibigay yung type. Kasi isip ko lang si Grinch dahil kahawig ni Krampus eh. Pero patawa si Grinch, si Krampus, in reality, nakakatakot yan. Meron kayo idadagdag sa inyo. Yung mga payaso-payaso, may kinalaman yan sa old mythology pero nakakatakot. Kaya may type din yan. Yung mga mahilig magpayaso, in reality, parang nagbubulag-bulagan kayo, may nakakatakot. Nagsasaya kayo sa Pasko, pero hindi nyo alam, may nakakatakot. Kailangan mabuksan ang mata nyo. Bilang Christmas tree of God, ang family natin, paano natin ito magagampanan at paano natin ito maitatago sa pagre-rededicate? Sinagot ko yan kanina, ulitin ko lang. Yung EA, babad opposition, sundin nyo, pinababaw na yan eh. Para sa hindi nakakaintindi, may kinalaman yan sa sharing, reporting. Pero mas advanced yan eh, kasi may kinalaman sa training pagkaberehan yan.
Ngayon, kung tutulong ka sa pamilya mo matupad yan, kunwari tumulong ka maging tenyente, tumulong kang berdugo, taga-hila ng tenga, no? Taga-halik. So, taga-konsensya kay Benedict or what? Yan. Isa yung paraan yan. Reco network. No? Yung mga pinapagawa sa hukom, tumulong ka, recon ka, makipag-usap ka, na mag-meeting ka na paano ihabol lahat ng mga kapatid mo, lahat ng mga mahal sa buhay, ganyan. Kasi tumatanda na si Papa. Hindi na perfect yung authority niya. No? So, tulungan mo, maihabol kung may maihabol. Parang si Lot, hinahabol pa niya yung iba niyang anak, hindi lang nahabol. Nahabol na lang 2. Marami pang anak si Lot na hindi nahabol. So yun, habulin niyo na lang. Yung mga magulang, kaya yung anak nyo hindi pa nagtatrabaho, kaya nyo pang i-assert, ihabol nyo na yung mga dapat ihabol. Parang huwag kayo padaya sa kaaway. Wala ka nang magagawa. Malalaki na sila. Bayaran mo na sila. Nung maliit pa, huwag mo sila papaluin, maliit pa sila. Nung malaki na, huwag mo sila papaluin, malalaki na sila. Nautulang kayo ng dyablo, no? Itong pagtakas sa taglamig, parang natin ito may apply sa panahon natin ngayon. PTA to. Bakit? Yung bilin ni Kristo, so pakita yung Jerusalem na makukubkub, Kristo nagwa-warning. Yung Jerusalem makukubkub ni Titus. May warning si Kristong nakakatakot na mangyari. Kaya isang nakakatakot na kinikwento kong literal nangyari. Nilitsyon yung anak, kinain. Bakit? Pag hindi ka nakinig sa instruction ni Kristo, pag nakita mo Jerusalem surrounded by armies, tumakas na kayo. Pumunta kayo sa bulubundukin. Yung instruction niya medyo taliwas sa dating practice na maliligtas ka sa loob ng muog kasi hindi ka mahuhuli ng kaaway. So, pag nakinig ka sa instruction ni Kristo, ituturo mo sa anak mo yan. Ituturo ng anak mo sa anak mo yan. Dahil aktibo kayo sa church, no? By 70 AD, alam ng kaapu-apuhan mo, ay, ito yung sinasabi ni mama, ni papa. Dali, huwag na tayo magbalutan. Dapat may ready na, takbo na tayo. O, hindi tuloy nila maranasan magutom at litsunin ng anak para kainin. Di ba? Kasi, PTA, nakinig ka sa warning ni Kristo. So, ano yung mensahe ng pagtakas sa taglamig? Habang may oras, tumakas ka na. O, paano ka tatakas ngayon? Mensahe. Pag hindi nyo naituro sa pamilya to, hindi nyo naituro sa kapatiran nito, pagdating ni Titus, bulag sila. Pagdating ni Antiochus, pagdating ng Antikristo, bulag sila. Ngayon pa lang nga, parang may Antikristo na dahil walang ginagawa, di ba? Hindi nag-progressive, hindi nag-berean. Lukewarm lang. Attend lang, uwi. Pag-attend, pag ang preacher ay hindi tumutumbok o walang lumalapit kulang tayo sa manpower o konti lang, hindi pa aktibo, mag-warning sa mga pamilya, o uuwi yung mga magulang na okay lang, wala namang hindi na warningan, walang nag-DVBS, walang nag-contact, walang imbita, walang doon sa mismong break time ng Sunday service, walang naglapit, paliwanag, aya sa hukom class or whatever, o walang entertain Diyos dyan, lahat, wala. Sa preaching, hindi rin narinig, kunwari. Hindi rin natumbok yung warning. Hindi nabanggit yung warning na dapat gawin. Ayan, uuwi ang walang warning. So, katulad niyan yung naabutan ni Titus at talagang kinawawa ni Titus. Pinagpapatay o pinagpuputol ang kamay. Kung di ka pinatay, putol ang kamay. O binenta ka bilang alipin. Saklap. Bago ka pa nakubkub ni Titus, kakainin mo yung anak mo dahil gutom ka.
Kaya mo kakainin kasi ang daming magnanakaw, binubugbog yung mga tao para makakuha ng pagkain. So kaya may naglitso ng anak para paanoy nila yung mga magnanakaw. Parang ganti ba? Kaysa mamatay na lang. O, pakita ko, nilitson ko yung anak ko. Anong tipo yun sa panahon natin ngayon na paano natin kakainin natin ang anak natin? Sa panahon natin ngayon. Wala kang ginagawa sa sa training, wala kang tanong sa hukom, wala kang pakialam, no? Gusto mo lang malusog sila, cute sila, picture taking lang sila. 'Di ba? Pagdating, hindi mo sila tinatanong kung alam ba nila to, wala sila, hindi ka nakikipag-sharing sa kanila, hindi mo sila inoobliga, hindi mo sila ina-assert. Parang inuulit mo lang yung dating ginagawa mo na traditional. Ano ba nangyari sa mga young people natin na traditional? Nung umpisa, aktibo pa yan. Pero later, naaagaw na ng sanlibutan. Kasi ayaw natin mula sa paltik, ayaw natin mag-upgrade sa shotgun. Ayaw natin mag-upgrade sa machine gun. Gusto mo, paltik pa rin. O, sumpak. Yan pa rin ang panglaban mo sa Chinese invaders. Mga ganyan. Diba? May mga mananakop o may mga magnanakaw or what. Gusto mo sumpak pa rin, ayaw upgrade. Kunwari, ngayon gusto mo pa rin mag-cellphone, pager. Wala nang pager. Diba? Gusto mo ang bayad sa jeep. Kunwari, inang gusto ko dati. 5 pesos pa rin o 10 pesos pa rin, hindi na magbabago. Pero kung ayaw mo magbago, hindi ka makakasakay. Magdusa ka, maglakad. Diba? So, yan ang halimbawa. Sa anak natin, hindi natin hinahabol yung spiritual na paggawa. Ang hinahabol lang natin, academic, material, trabaho. Yan lang hinahabol natin. Gawain bahay, yan lang hinahabol natin. So, pagdating sa spiritual, wala silang gana. So, paano nakain? Parang ganito, parang sinakripisyo mo rin sa Diablo yung anak mo. Kasi dati, may sakripisyo sa Diablo, sinusunog ang baby. Sinabi na nga sa Torah yan, na mangyari yan eh. So parang hinandog mo yung bata, masunugin kay Baal. Kaya parang litson. Di ba? Parang literal na litson, hindi man sila nagsasamba kay Baal eh. Hindi lang nila pinapansin yung mensahe ni Kristo. Yung mensahe ni Kristo, kailangan mo na mahigpit na PTA para pagdating ng 70 AD, yung kaapu-apuhan nyo, alam ang gagawin. Ngayon, tanungin mo, pag dumating ang tribulation, sino yung pakikinggan nila? Alam ba nila yung 2 prophets, 144,000? Ready ba? Kahit foolish virgin ba, ready sila foolish, ready to become wise? May baon yan. Kahit na foolish virgin yan. Yung ready to become wise, may baon yan. Kasi kung walang kaalam-alam, kahit pa may alam silang head knowledge, pero yung laman nila hindi sanay. Didikit pa rin sa barkada. Wala. No? So, hindi ka kasama sa rapture, hindi ka rin kasama kahit sa tribulation saints. Kung ang pinakamahalagang kausap ng anak mo, unbeliever, o kaya, baguhin ko, kasi meron ding kapatiran sa church, pero worldly rin pinag-usapan eh. Pag ang hindi gusto pag-usapan ng anak mo, sharing. At tumagal ng ilang panahon. Pag ayaw ng anak mo pag-usapan sharing, gusto nila pag-usapan ibang bagay. Kahit ang kausapan nila ay ibang young people din. No? Kahit si Mima pa yung kausap dyan. Pero ang pinag-usapan hindi sharing ha. Mga buhay-buhay na nakakakilig. Ano yan? Kahit tribulation, baka hindi niya alam ang gagawin niya. Kasi, pag ikaw ay foolish virgin, na ready to become wise, may baon ka. Nicolaita ka lang Nicolaita ka lang dun sa kabilang side. Pwede ba yung lukewarm? Mas mahihirapan yung lukewarm. Pwede ba maligtas sa lukewarm? Pwede. Kailangan, kumbaga, takot na takot ka. Nakala mo, mamamatay ka na, kaya ano ka. Ganyan naramdaman mo dapat. So,
para ma-qualify yung foolish maging wise. Eh bakit mo pa hintay foolish maging wise? Ngayon pa lang may chance sila maging wise. Kaya wag mo laktawan yung parusa. Wag mo laktawan ng singil. Kung nalaktawan ng singil, gawin mong utang. Gawin mong nakokolekta, no? Kasi kung sinunod mo yung laman mo, sariling diskarte, pasensya muna ako, mahal kong anak ko. Hindi tamang pagmamahal yan kasi lalo sila mapapahamak. Ano daw yung ginawa nung tatlong hari o pantas nung nakita niya niya si Kristo. Okay, meron akong video dyan. Sana panoorin nyo ng broadcast dyan. Meron yung post dyan. May audio, may video. Pero ang maikling sagot, nabigay na regalo. May type yan eh. So, binigay nila yung regalo kay Kristo. So, ano ba yung tingin nila kay Kristo? Hari, no? So, ano ba yung type ng pantas? Type ng wise virgin. So, ano yung pagbibigay? Paglilingkod, type ng paglilingkod natin. So,